Pinoy Love Story Series. Isang pangyayari ang nagpabago sa nakasanayan ng buhay ng dalawang matalik na magkaibigang si Justine at Anton. Nagsimula ang lahat sa pakikipag-blind date ni Justine sa iba't ibang babae sa tulong ng kanyang kaibigang si Anton. Hanggang sa hindi inaasahan at bigla na lamang naitali si Justine sa babaeng hindi niya inaasahan at hindi lubos maisip na kanyang papakasalan. Ang may pakana ay walang iba kundi ang kanyang kaibigang si Anton. Pare, bakit hindi ka naman sumipot kahapon? Sumbat kay Justine ni Anton nang mabungaran siya sa sala ng bahay ng mga ito. Nananadya ka ba pare? Sumipot kaya ako kahapon? Asar na sagot niya rito na bahagya pang tinignan ito ng masama. Huwag nga ako pare, hindi ka sumipot. Kawawa naman si Becca, pinaghintay mo. Napailing-iling pang wika nito pagkuhay tinanggal ang suot na sombrero at ipinatong sa kalapit na mesa. Sumipot ako, hindi nga lang ako nagpakita. Saka, ano ka mo ang pangalan niya? Bekang? Lang yan naman pare. Kahit bigyan mo ako ng sandamakbak na pera, hindi ako papatol doon. Litansya pa niya habang naiisip ang mukha ng babaeng gusto nitong i-blind date sa kanya, na Bekang pala ang pangalan. Ihirap kasi sa'yo pare, pihikan ka sa babae, sobra ka kung manlait. Maganda naman yung si Bekang, mataba nga lang. Diretsang saad nito sa kanya na kulang na lang ay humagalpak ng tawa. Oh, kita mo? Pati ikaw natatabaan. Ayokong madurog ang mga buto ko ron, no? At saka, bakit ba lahat ng binablind date mo sa akin ang epek? Wala bang matino? Reklamo niya sapagkat totoo naman. Lahat na lang na ipinapablind date nito sa kanya kung hindi sinto-sinto ay may persons with disability. Pagkasabi niya noon ay siya namang pagbukas nito ng bubble gum na kanina pa nito hawak. Saglit itong ngumuya paghuway muli nagsalita. Sige, this time, sisiguraduhin ko na magugustuhan mo na talaga ang erereto ko sa iyo pare. Sumilay na naman ang makahulugang ngiti sa mga labi nito. Siguraduhin mo yan ha. Paniniguro niya rito na bahagya pa itong binato ng una na nasa sofa. Oo na, tiwala ka lang pare, akong bahala sa iyo. Tatango-tango pa ito at mistulang kambeng kung umuya ng bubble gum. Napailing na lamang si Justine pagkaway tumayo na upang umuwi. Kinabukasan ay nagkukumahog si Justine na pumunta sa lugar na sinabi ni Anton kung saan daw siya nito ipapakilala sa matinong kakilala nito. Wala pa ang tinutukoy nito kung kaya ay tinext na niya ang kaibigan. Oh pre, nasaan na siya? Muling text niya kay Anton dahil kanina pa siya naghihintay rito sa loob ng resto. Nandyan na raw siya pre. Mahaba ang buhok at nakabistida ng kulay asul. Pagbasa ni Justine sa kakapasok lang na text message ng walang yan niyang kaibigan. Inilibot niya ang paningin sa loob ng resto upang hagilapin ang sinasabi nitong babae. Ayun, nakita nga niya ang isang balingkinitang babae na nasa bandang sulok ng resto na iyon. Asul na bestida ang suot nito. Mukhang matino ang isang tuwa. Mahinang bulong niya pagkaway tumayo na at tinungo ang mesa kung saan naroon ang babaeng ka-blind date niya. He cleared his throat at saka nagsalita. Excuse me miss? Tawag pansin niya rito dahilan kung ba't umangat ito ng tingin. God, she's so beautiful. She plastered a sweet smile kaya naman nagsalitang muli si Justine. Ikaw ba yung... Hindi niya natapos ang sasabihin ng magsalita ito. Ikaw ba si Justine ang ka-blind date ko? Muntikan pang mapasign of the cross si Justine sa kinatatayuan niya. Yung boses nitong inaasahan niyang malaanghel sa pandinig ay mas malaki pa yata kesa sa boses niya. She's a gay, ay mali. He's a gay. Nadali na. Kailangan niya nang tumakas. Hindi. Hindi ako yun. Magtatanong lang sana ako kung ikaw ba yung, nakabili nitong resto? Patay na talaga. Sablay pa siya sa pagsisinungaling. Kaagad namang lumukot ang mukha ng babae, binabae sa harap niya. Sige ha, aalis na ako. Tabingi ang ngiting nilisan niya ang restong iyon. Pagdating sa parking lot ay nadatnan niya si Anton na humahagalpak ng tawa. Umuusok na ang ilong niya sa galit ngunit tawang-tawa naman ito sa nakikitang ines sa kanyang mukha.
Batid niya, sinadya na naman ito iyon. Kaagad niya itong binatukan ngunit hindi pa rin ito matigil sa pagtawa. Walang yan naman preo, pahama ka talaga eh. Inipit niya ang ulo nito sa kanyang kanang braso at sa kapilit na pinapasok sa sasakyan. Magpainom ka ngayon dahil sa ginawa mo. Leche, another epic night. Sa isip ni Justine. Ano ba pre? Maganda naman yun ah. Natatawa pa rin ito habang binabaybay nila ang daan patungo sa isang bar. Pagbabayarin niya ang hinayupak niyang kaibigan, nararapat lang itong magbayad. Palingalinga sila sa mga chicks na nadadaanan nila as usual. Pareho sila ngumunguya ng bubblegum ni Anton. Nag-order na sila ng alak at saka pasayaw-sayaw na lumagok sa isang sulok. Ilang saglit pa ay may isang babaeng lumapit sa kanila. Pasempling hinila siya ng babaeng yun sa dance floor na siyang hindi naman niya hinindian. Napansin niya rin sa Anton na maangas na nakikipagkilala sa isang chicks na agad naman sinamaan ang tingin ng chicks na kinausap nito. Masungi talaga ang mga babae rito. 11:00 na ng gabi, pagyewang-gewang na tinungo nila ni Anton ang sasakyan. Pareho na silang laseng pero chill lang. Masarap sa pakiramdam ang malaseng. Nawawala saglit ang problema. Swerteng narating naman nila ang bahay nila Anton. Ito na rin ang nag-drive kasi mas malakas ang tama niya kesa rito. Inalalaya naman siya nito papasok sa loob ng bahay ng mga ito. Alangan namang pabayaan na lang siya ng best buddy niya. Nang marating ang silid ni Anton at kasabay ng pagbagsak ng katawan ni Justine sa malambot na kama ay siyang pagbagsak ni Anton sa matipuno niyang dibdib. Napasubsob ito sa kanyang leeg pagkuhay umangat ng tingin. Namumungay ang mga mata nito, titig na titig sa mukha niya. At ganon din siya. Hindi niya alam kung bakit siya napalunok. Oo at lasing siya pero alam niya ang mga nangyayari sa paligid niya. Hanggang sa naramdaman na lang niya na unti-unting lumapat sa labi niya ang mga labi ni Anton. And that kiss brings shiver to his spine. Hinalikan niya ito pabalik, isang mapusok na halik. Then, they both lost control. There's something happened between them. Diyos ko, isang malakas na bulalas ang gumising sa mahimbing na pagtulog ni Justine. Napabalikwas naman siya ng bangon at ganon din si Anton. Namilog ang mga mata nila at napatingin sa hubad na katawang natatakpan lamang ng kumot. Sabay na lumipad ang tingin nila kay Tita Minerva na nasa nakaawang pang pintuan at mukhang shock na shock. Nagtatanong ang mga mata nito na animoy hindi makapaniwala. Tita, panagutan mo ang anak ko Justine at ikaw naman Antonia. Sumunod ka at mag-uusap tayo. Pagkasabi nun ay pabagsak nitong isinara ang pinto. Dahan-dahan siyang napatingin sa babae sa kanyang tabi. Si pareng Anton. Antonia? Bulong niya habang nakatingin sa mukha nito. She's a lesbian at may nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nang araw na iyon ay tila gumuho ang mundo ni Justine. Hindi niya lubos maisip na mangyayari sa kanilang dalawa ni Anton ang ganoong bagay. Pareho silang tulala nang lumabas ng silid nito. Naghihintay naman sa sala ang mga magulang ni Antonia. Parehong hindi maipinta ang pagmumukha ng dalawang mag-asawa kung kaya ay atubili silang naupo sa harapan ng mga ito. Anong ginawa mo, Justine? Bakit mo to ginawa kay Antonia gayong alam mong pusong lalaki siya? Anong nangyari? Kagustuhan niyo ba ang nangyaring to? Kaagad na tanong ni Tita Minerva na may nag-uusig na tingin. Hindi mo na kailangang itanong pa yan, Minerva. Nangyari na ang nangyari. Ginusto man nila iyon o hindi, ay kailangan panagutan ni Justine ang ginawa niya sa anak natin. Alam kong darating ang araw na matatanggap din ni Antonia ang kasarian niya kapag nagbunga ang nangyari sa kanila ni Justine. Kaya kailangan mong panagutan ang anak namin, Justine. Diretsa ang wika ng papa ni Anton na noon ay seryoso ang mukha. Kilala ito ni Justine bilang palabiro kaya naman bahagya siyang nakaramdam ng takot nang makitang ni hindi man lang nito magawa ang ngumiti. Napalunok si Justine, hindi magawang magsalita. Ano na ang mangyayari ngayon gusto ng mga magulang ni Anton na panagutan niya ito? Ano po ang gusto niyong gawin ko? Itinatanong pa ba yan, Justine? Panagutan mo ang anak namin, pakasalan mo siya. Walang ano-anong biglang saan ni Tita Minerva sa kanya na siya niyang ikinaurong. Bahagya siyang napalingon kay Anton na noon ay tahimik lamang sa isang tabi. Yukong-yuko ito at walang mukhang maihaharap sa kanilang lahat. Kausapin mo ang mga magulang mo at papuntahin mo rito upang mamanhikan bukas na bukas din.
Ayoko nang naghihintay. Gusto ko nang pag-usapan ang kasal ninyo sa lalong madaling panahon. Sabay tayong saad ni Tita Minerva na siyang hudyat na tapos na ang usapan. Nadagdagan tuloy ang sakit ng ulo na nararamdaman ni Justine dala ng hangover. Dahil sa nangyari ay dumoble ang pananakit ng ulo na nararamdaman niya. Hindi niya tuloy alam kung paano sasabihin sa kanyang mga magulang ang nais mangyari ng mga magulang ni Anton. Mas lalong hindi niya alam kung paano na niya pakikitunguhan si Anton. Naroon na ang ilang at hindi niya ito magawang kausapin. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na silang dalawa pa talaga ang ikakasal. Ni hindi niya naisip na ito ang magiging asawa niya. Siguro ay ganun din ang nararamdaman ni Anton ngayon. Sigurado siyang nagsisisi ito ng husto. Umuwi na lamang si Justine at nag-isip kung paano sasabihin sa kanyang ina ang nangyari. Batid niyang magugulat ito at baka hindi rin ito matanggap si Anton, lalo pa at pihikan din sa magiging manugang ang kanyang ina. Kabaliktaran ni Anton ang gusto nitong maging manugang. Ang kanyang ama naman ay wala naman sigurong pakialam. Busy ito sa trabaho at sumasabay lamang sa daloy ng mga pangyayari. Kaya batid niyang hindi ito magagalit. Nang marating ang bahay nila ay kaagad na siyang pumanik sa itaas upang maligo at magbihis. Kailangan niyang pag-isipang maigi ang kanyang sasabihin sa kanyang ina nang hindi ito nagagalit. Nang marating ang banyo ay kaagad na siyang nag-shower. Bigla na lamang pumasok sa kanyang balintataw ang mukha ni Anton. Ipinilig niya ang kanyang ulo upang mawala ang imahe nito ngunit hindi nangyari. Fresh na ang pakiramdam niya nang lumabas sa banyo. Kaagad na siyang nagbihis pagkaway naupo sa kanyang kama. Laglag ang balikat at parang mabibiyak na ang kanyang ulo kakaisip ngunit wala talagang ideya na pumapasok sa kanyang utak. Nakailang-iling na rin siya at hindi matanggap ang nangyayari. Sa sobra niyang pihikan sa babae ay ikakasal tuloy siya sa best friend niyang tomboy. Nang bigla siyang nakarinig ng katok sa pinto. Kaagad naman siyang nataranta at wala pa naman siyang naisip na sasabihin. Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto at iniluwa ang kanyang ina na may malawak na ngiti sa mga labi. Kaagad na napalunok si Justine at nanatiling nakaupo. Lumapit sa kanyang gawi ang kanyang ina. Magagalit pa sana ako sapagkat hindi ka nakauwi kagabi. Pero nalaman kong may magandang nangyari. Kaya eto ako ngayon. Maluwag ang ngiti. I am so proud of you, son. Sana lang talaga ay magbunga kagad ang nangyari sa inyo ng best friend mo, si Antonia. Nang sa ganon, ay magkaapo na ako. Tila nangangarap na wika ng kanyang ina na siyang ikinaawang ng labi niya. Alam na nito? At tanggap nito? Ibig sabihin, ay hindi na niya kailangan pang mag-isip ng sasabihin dito sapagkat alam na pala nito ang nangyari. Ang iisipin na lang niya ngayon ay ang makasama si Anton ng panghabang buhay. Makakaya kaya niya ang ganon? Magagawa kaya niyang mahalin sa Antonia at magagawa rin kaya siya nitong mahalin? Kung ano man ang kahahantungan ng mga pangyayaring ito, ay sasabay na lamang sa daloy si Justine. Bahala na. Ang importante ay ang ngayon. Kailangan niyang harapin ang responsibilidad at nagalaw nga niya si Anton. Wala na iyong atrasan pa at inihanda na lamang niya ang kanyang sarili. Kinabukasan nga nun ay tumungo si Justine kasama ang kanyang mga magulang sa bahay nila Anton upang mamanhikan. Marami silang dalang pagkain at kaagad na nagkwentuhan ang dalawa nilang ina na magkaibigan na rin simula pa ng kabataan ng mga ito. Usapang negosyo naman ang binuksan ng kanyang ama sa papa ni Antonia. Habang siya ay naroon lamang sa isang tabi at hinihintay ang paglabas ng kanyang kaibigan na malapit na niyang maging asawa. Ilang minuto pa at lumabas na rin ito at gano'n na lamang ang pagkagulat ni Justine nang makita si Antonia na nakasuot ng isang maganda at sexing bestida. Namilog ang kanyang mga mata pagkakita rito na parabang babaeng-babae na kung kumilos. Paano nangyari iyon? Paano nangyari at natuto kaagad itong maglakad na parang babae samantalang kahapon lamang ay Anton na Anton ang dating nito. Kaagad pa itong nagbeso sa kanyang ina at ama. Maya-maya pa ay sinimulan na ng kanilang mga magulang ang pag-usapan ang tungkol sa kanilang kasal. Wala ron ang focus ni Justine at na kay Antonia lamang ang kanyang paningin. Bakit tila yata bigla itong gumanda sa kanyang paningin? Hindi niya namalayan at tapos na ang pag-uusap na naganap. Ang alam lamang niya ay sa susunod na buwan na ang kanilang kasal ni Antonia. Bakit? Ang bilis naman yata.
Kailangan niyang makausap si Antonia kung kaya ay atubiling niyaya niya ito sa may hardin. Hinintay niya ito roon at sumunod naman ito sa kanya. Hindi niya magawang magsalita ng tuluyan na itong makalapit. Tila ba umurong ang dila niya at wala siyang mahagilap na sasabihin. Lumipas muna ang ilang minuto bago siya nakapagsalita. I'm sorry. Sa hindi inaasahan ay nagkasabay pa sila ng bigkas niyon. Kung kaya ay nagkatinginan sila. Boses babae na si Anton sa kanyang harapan. Ginagawa mo ba to dahil sa nangyari sa atin? Ginagawa mo ba to para pilitin ang sarili mong maging babae na? Pare, hindi mo kailangan gawin to. Ayos lang naman sa akin na ganun ka lang kahit na ikasal pa tayo, maiintindihan kita. At isa pa, hindi naman natin gusto ang ikasal tayo sa isa't isa. Kaya malaya ka pa rin gawin ang gusto mo. Hindi mo kailangan magbago ng dahilan sa nangyari sa atin. Pero ito ang gusto ko, Justine. Ayoko maging pari mo na lang ako habang buhay. Gusto kong makita mo rin ako bilang isang babae. Kaya nga lahat ng inireto ko sa iyo ay palpak dahil ayoko mapunta ka sa kanila. Oo, matagal ko na napagtanto na hindi ko gusto ang habang buhay na lang na maging tomboy. Nagbago ako, ngunit hindi ko yun sinabi sa iyo, Justine. At ikaw ang nagpabago sa akin. At ngayong ikakasal na tayo ay sobrang saya ko. Mahal kita, pare. Ako bilang Antonia at hindi si Anton. Matagal ko nang ibinaon sa limot ang pagkapusong lalaki ko. Hindi makapaniwala si Justine sa narinig. Ang mga katagang kailanman ay hindi niya inaasahang kanyang maririnig mula kay Antonia. Mahal siya nito. Bakit? Kailan? Paano nangyaring nagawa niyang baguhin ang isang katulad ni Anton? Buong akala niya babae rin ang gusto nito, ngunit ang hindi niya alam ay siya pala. Siya pala ang gusto nito. Hindi niya nagawa ang sumagot nang lumapit sa kanya si Antonia at saka siya binigyan ng isang maingat na halik sa labi. Bumilog ang kanyang mga mata at hindi sinasadyang itulak ito. Sumilay sa maganda nitong mukha ang sakit ng mahinuhang na itulak niya ito. Masyado siyang nagulat. Halos hindi ma-process ng utak niya ang mga revelasyon nito. Ang ginawa nitong pag-amin kung kaya ay nagawa niyang talikuran ito at umalis na lang basta. Maging ang kanyang mga magulang ay naiwan sa loob. Ni hindi niya nahintay ang mga ito at kailangan niyang mapag-isa. Pakiramdam niya ay tinrider siya. Napinlano talaga ni Antonia ang nangyari sa kanila nang sa ganun ay maikasal silang dalawa. Hindi niya iyon matanggap. Ayaw niyang isipin na tila pinagkaisahan siya. Narating niya ang kanilang bahay at kaagad na pumasok sa loob ng kanyang silid. Gusto niya ang magwala. Pakiramdam niya ay ang laki niyang tanga. Samantala, laglag ang balikat na pumasok si Antonia sa kanyang kwarto. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa ginawa niyang pag-amin. Maging siya ay hindi maintindihan kung bakit nga ba nahulog ang kanyang loob sa kay Justine. Lumaki siyang babae ang gusto, ngunit bigla na lamang umiba iyon nang hindi sinasadyang makaramdam siya ng kakaiba tuwing kasama niya si Justine. Hanggang sa mapagtanto niyang may ibig sabihin pala ang sayang nararamdaman niya tuwing kasama niya ito. Na kaya pala ayaw niyang mapunta ito sa matinong babae at lahat ng ipinapablind date niya rito ay talagang pinili niyang kabaliktaran ng babaeng matitipuhan nito. Mahal niya si Justine at nagawa nga niyang planuhin ang nangyari sa kanilang dalawa. Nagtagumpay man siya at nakatakda na silang ikasal. Ngunit bakit tila yata galit sa kanya si Justine? Tanga ka ba, Antonia? Siyempre, dahil aksidente lang para sa kanya ang nangyari sa inyo tapos bigla-bigla ka na lang umamin sa kanya. Iisipin niyang pinagsamantalahan mo siya at tinraidor. Sa isiping iyon ay napangiwi si Antonia. Bakit nga ba niya nasabi iyon? Paano kung takasan siya ni Justine at tuluyan na itong mawala sa kanya? Paano na siya? Hindi niya kakayanin kapag nawala ito sa buhay niya. Kaagad na binundol ng kaba ang dibdib ni Antonia. Kung kaya ay dinampot niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa kanyang kama. Tinawagan niya ang number ni Justine. Ilang saglit pa ay nag-ring iyon. Nag-ring nang nag-ring, ngunit walang sumasagot. Nakailang tawag na siya, ngunit wala pa rin sumasagot. Hanggang sa napagdesisyonan na lamang niyang e-text ito. Nanginginig ang kanyang kamay habang tumitipa ng mensahe para kay Justine. Hindi siya sanay na galit ito sa kanya. Kaya naman gagawin niya ang lahat, mapatawad lamang siya nito. Kinagabihan ay wala pa ring reply na natatanggap si Antonia galing kay Justine. Ilang oras na siyang nag-aabang ng response nito, ngunit wala.
Muli niyang denial ang number nito at nagbabaka sakaling sagutin nito ang kanyang tawag. Pero kagaya kanina ay hindi pa rin ito sinasagot at pinapatayan pa siya ng cellphone. Hindi na niya tuloy ito makontak. Dali-daling lumabas ng kanyang silid si Antonia upang sana at tunguhin ang bahay nila Justine. Kanina pa nakauwi ang mga magulang nito at wala man lang kaalam-alam ang kanilang mga magulang na mukhang hindi na matutupad ang pinag-usapan ng mga itong kasal. Kung iyon ang gusto ni Justine ay pagbibigyan niya ito. Hindi niya ito pipilitin pakasalin siya, huwag lamang itong mawala sa kanya ng tuluyan. Binaybay niya ang daan patungo sa bahay nila Justine. Mabuti na lamang at hindi siya nakita ng kanyang ina kaninang lumabas siya ng bahay nila. Ngunit batid niya ngayon ay alam na nitong umalis siya sapagkat ginamit niya ang kanyang sasakyan. Noon bumuhos ang malakas na ulan hanggang sa marating niya ang gate ng bahay nila ni Justine. Pinili niyang bumaba na sasakyan at mag-doorbell na lamang ngunit wala pala siyang dalang payong kung kaya ay napilitan siyang suungin ang malakas na patak ng ulan. Kaagad siyang nag-doorbell ng ilang beses at basang-basa na ng tubig ulan ang kanyang katawan. Halos hindi na rin niya maaninag ang paligid sapagkat nangingilid ang tubig ulan sa kanyang mga mata. Ilang beses pa siyang nag-doorbell bago tuluyang bumukas ang gate. Lumabas ang isang kasambahay at kaagad siyang pinayungan. Pagdating nila sa sala ng bahay nila Justine ay bahagya pang nagulat ang mommy nito nang makita siyang basang-basa sa ulan. Tinanong siya ng mga ito kung ano ang nangyari at naparoon siya ngunit simpleng ngiti lamang ang isinagot niya sa mga ito. Sinabi ng mga ito na pasukin na lamang daw niya si Justine sa silid nito, kagaya ng palagi niyang ginagawa tuwing pumupunta siya roon. Manghiram na lamang daw siya ng damit sa binata. Kaagad namang tumalima si Antonia at pumanhik upang tunguhin ang silid ni Justine. Pinihit niya ang pinto at nakita niyang nakaupo ito sa harap ng computer nito at hindi man lang siya napansing pumasok. Napalingon lamang ito sa kanyang gawin nang tawagin niya ang pangalan nito. Kaagad namang umiba ang mukha nito. Anong kailangan mo? Malamig pa sa yelong tanong nito na siyang ikinalunok ni Antonia. Hindi ka kasi sumasagot sa mga tawag ko. Galit ka ba sa akin? At ubiling sagot tanong niya rito na bahagya pang nanginig sapagkat basang-basa siya. Napansin naman itong nanginginig siya ngunit hindi man lang ito nag-abalang alokin siya ng tuwalya at damit. Nasasaktan siya sa mga ipinapakita nito. Dagdag pa na hindi na ito nagsalita pa at patuloy lamang sa ginagawa sa computer nito. Nagmukhang tangaman siya, ay siya na mismo ang bumukas ng malaking cabinet na naroon at saka kumuha ng tuwalya sa loob ngunit kaagad itong tumayo at saka kinuha sa kanyang kamay ang tuwalya at ibinalik iyon sa lalagyan. Umuwi ka na. Bigyan mo muna ako ng oras, pwede? Iyon lang at hinila na siya nito palabas ng silid nito. Nasasaktan man, ay wala na siyang nagawa kundi ang umuwi. Sakto namang nasa kusina ang mga magulang nito. Kung kaya ay hindi na napansin ng mga ito ang paglabas niya ng bahay. Nang sumunod na araw ay napagdesisyon na ni Justine na umalis muna sa bahay nila. Kailangan niyang pumunta sa malayo nang sa ganon ay makapag-isip siya. May nangyari sa kanila ni Antonia at posibleng magbunga iyon. Pero ayaw niyang matali rito. Kinapa niya sa kanyang puso ang halaga nito at iba ang nararamdaman niya. Hindi niya iyon kayang ipaliwanag. Araw-araw din siyang nakakatanggap ng tawa galing kay Antonia ngunit hindi niya iyon sinasagot. Nagpapadala rin ito ng mensahe na hindi naman niya pinapansin. Hanggang sa natunto nito ang kinaroroonan niya at talagang umiyak pa ito sa kanyang harapan. Hindi raw nito kaya ang hindi siya nakikita. Pinipilit siya nitong bumalik ngunit nagmatigas siya. Nasasaktan siyang nakikita itong ganon sa kanyang harapan at hindi siya sanay sa ganon. Hinayaan niya itong umalis ng nasasaktan. Hinayaan niya itong magmukmok at pinaramdam dito na wala siyang pakialam. Nagtagal siya ng ilang linggo sa lugar kung saan malayo sa kanya mga magulang. Kinapa niya ang cellphone sa bedside table nang tumunog iyon. Batid niya si Antonia lamang iyon kung kaya ay akma na sana niyang papatayin nang makitang isa iyon sa mga kaibigan niya. Huminto ang tunog nang hindi niya iyon sinagot. Akma sana niyang bubuksan ang messages niya nang makitang wala man lang siyang kahit na isang mensahe. Himalaring hindi tumawag o nag-text man lang sa kanya si Antonia. Sa puntong iyon ay nakaramdam siya ng kakaiba. Inisip na lamang niya na baka nabisi lamang ito at maya-maya lang ay tatawag din sa kanya. Ngunit sumapit ang tanghali ay wala pa rin. Hanggang sa pagsapit ng gabi ay wala siyang natanggap na kahit na anong mensahe galing kay Antonia.
Ayaw man niyang aminin, ngunit bigla siyang nangulila sa kakulitan ng kaibigan. Nanibago siya at hindi nagawang makatulog ng maayos. Ilang araw ang lumipas ay wala pa rin siyang naririnig na kahit ano mula rito. Hindi na rin niya kinaya kung kaya ay nagawa niyang tawagan ng kanyang ina upang makibalita rito. Ngunit kaagad siyang pinagalitan ng kanyang ina sa ginawa niyang pagtakas. Napahiya raw ng husto ang mga ito sa kanyang ginawa at hindi man lang nito sinagot ang tanong niya tungkol kay Antonia. Paulit-ulit na bumalik sa isip niya ang hitsura ni Antonia ng araw na sinundo siya nito. Hindi na tuloy niya malaman kung ano ang dapat niyang gawin. Kung tatawagan ba niya ito upang tanungin kung ano ang lagay nito. Pero hindi naman pwedeng gamitin niya ang kanyang cellphone at tawagan ito. Baka kung ano pa ang isipin nito. Pinili niya itong tawagan gamit ang cellphone ng isang kakilala niya roon sa lugar na iyon. Kinakabahan siya nang marinig ang pagring ng cellphone sa kabilang linya. Ilang segundo rin siyang naghintay hanggang sa may sumagot. Hindi niya inaasahan at boses ng isang lalaki ang kanyang narinig. Bahagya rin niyang narinig ang boses ni Antonia at tila ba nakikisaya sa mga kalalakihang kasama nito. Kaagad na uminit ang kanyang ulo at hindi na nagawang magsalita. Hindi na siya nag-isip pa at umalis na siya upang umuwi. Kailangan niyang puntahan sa Antonia at malilintikan ito sa kanya. Teka, bakit? Anong pakialam niya? Hindi nga siya nabigo at nadatnan si Antonia sa bahay ng mga ito. Nakikipag-inuman ito sa 3 mga lalaki na noon lamang nakita ni Justine. May inaakbayan din itong babae at bumalik ulit ito sa pananamit ng isang lalaki. Hanggang sa nakita siya nito at kaagad na inalok ng alak. Para bang walang nangyari sa kanila kung umakto ito at tinatawag na naman siyang pare. Hindi alam na Justine kung bakit siya nagagalit. Hindi ba at masaya siya ngayong bumalik na sa dati si Anton? Panay rin ang halik nito sa pisngi ng babaeng kasama nito na siya namang muntikan niyang ikasuka. Sa selos na naramdaman niya ay hindi na siya nakapagpigil pa at hinila niya ito at dinala sa kanyang mga bise. Walang ano-anong ginagap niya ang pisngi nito at saka ito hinalikan sa mga labi. Batad niyang nagulat ito, ganun din naman siya. Ngunit nagustuhan iyon ng kanyang katawan at hindi tumigil sa paghalik kay Antonia. Kahit pa itinutulak na siya nito. Nangulila siya rito at aaminin niya iyon ngayon. Bitawan mo nga ako. Sigaw nito na siyang dahilan kung bakit siya natawa. Tila ba nawala ang kalasingan nito at binuhusan ito ng isang drum ng tubig. Babae ka, Antonia, kaya hindi ka dapat umakto ng ganyan. Matagal na kitang binago at ayoko na ulit na bumalik ka sa babaeng pusong barako. Kaya mula ngayon, humanda ka na. Magiging asawa mo na ako at wala ka ng kawala pa. Mahal mo ko, alam ko yun. At handa na akong mahalin ka. Mahal na kita dati at itinago ko lang yun sa loob ko. Nadadagdagan iyon habang lumilipas ang mga araw, kaya pakiusap, tumigil ka na. Ako lang. Ako lang ang pwede mong mahalin, wala nang iba. Iyon lang at muli niya itong niyuko at hinalikan sa mga labi. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ito tumutol bagkos, ay kumapit ito sa kanyang batok at pinag-igi pa ang halik na pinagsasaluhan nilang dalawa. Tama. Mahal nga niya ang pareng Anton niya at matagal na iyon. Ngayon buo na ang pasya niyang pakasalan ito. Gusto niya itong makasama habang buhay, eto lang, wala nang iba.